anniversary! So, ayun. Andito tayo sa Lipa, Batangas. Kasama ko yung tatlong magigiting na presidente at isang saliketket. Wala lang. Dito lang ako. Muntik na maging presidente. Muntik lang maging presidente. Ako nga pala si Bads, ang inyong lingkod. Wala pa akong ligo. Pero sanay na ako doon. Anyways, sino ba naman sa inyong maging presidente? Siya, ako. John. Sige, pag-ano na lang tayo. Sige, So, Bebe. Hello. Gaano ka katagal sa SDYO? At bakit ako tumagal? Pwede. Mag-isip lang. Actually, hindi ko nga alam kung ilang years na. Binibilang ko nga kanina. 2008? 2008? 2007. Siguro pa 19 years na. 19 years? Oo. Pa 19 years. So, dumating ka 19, 2006? Basta 10 years old ako noon, pa 11 ako. 7. Ayun yung nag-spider ka. Nag-spider. Bending. Cheering. Super bata pa nito. Kasi bata pa tayo So, bilang sa loob ng 19 years na, naging officer ka, naging presidente ka. Oo. Ano yung pinaka-challenge sa'yo? Challenge? Bakit pinaka-challenge? Alam niyo, yung first officer ko is treasurer ako sa time ni Ate Jen. Pangalawang hire yun ni Ate Jen as president. Tapos yun, naging treasurer na ako. Treasurer? Nung presidente ka, ano yung challenge bukod sa Indo? Ay, nag-Indo ka ba? Oo. Bukod sa Indo, ano yung challenge sa'yo? Challenge? Yung tipong napaisip ka na itutuloy ko pa ba ito? Or meron ka bang moment mo ganun? Meron. Kasi that time, siyempre yung kasagsagan din yun ng yung mga seniors is talagang kasagsagan nila sa trabaho. Yung mga naghahanap na ng trabaho, magtatrabaho na. May mga responsibilidad. Oo, may mga responsibilidad na sa buhay nila. Doon wala pa silang mga anak, pero yung pagtatrabaho ba, pinapasok na nila. So, pero yun yung maganda doon na nagtatrabaho na sila. Kasi madali silang lapitan. Pero may pera na Oo, may pera na Naalapit ka na lang Madali na yung yung pag-iisip lang that time ng projects. Kasi ano pa ba yung pwede ng pagkatapos ng ganitong era sa susunod na taon, ano pa ba activities yung pwede? Oo, kasi 2 taon yung dadaan, mahirap na. Yun lang din naman yung mahirap doon. Pero the rest kasi sobrang napadali din ako noon kasi nga that time, kasagsagan nga yun ng nagtatrabaho si ganito, magpo-provide si ganito, hindi mo na sila, yun lang kasi talaga is yun yung maganda sa part ko kasi palagi akong lumalapit sa mga seniors noon. At nagtatanong talaga sila noon kung anong kailangan mo kasi feeling nila parang after Sherwin, ako na parang ang bata ko pa. Pangilang ka sa chronologically Parang 6. Panganin? Yeah. Dumating ka sa point na parang nakakapagod na to, ayoko na, parang Oo, kasi ano yung eksena nun? Ano yung cause? Bakit ko naisip graduating kasi ako noon. Tapos, di ba, fourth year college ako noon. And then, after noon, maghahanap na ako ng trabaho Parang, ang nasa isip ko noon, parang gusto ko na agad matapos yung term ko kasi gusto ko may trabaho na ako agad. Pagka-graduate na trabaho agad. Pero valid. Pinakamahirap doon is yung ayaw mong umalis sa gusto mo umaattend ka pa ng meeting pero hindi mo kailangan mo i-balance yung oras mo. Kasi nga syempre gagawa ka ng pag teacher kasi yung kinukuha mo, gagawa ka ng ganito, lesson plan, mga IPs mo, mga kung anong pa man ginagawa. Marami ka pang lesson plan pa, ganyan. Tapos aattend ka ng linggo, kinabukasan meron kang OJT. Parang nahirapan akong pag-anuhin yung oras. Pero kailangan mo umattend kasi ikaw yung president Walang isa pa yun, dumating sa point na kailangan mong ipagpatuloy yung kasi yung time na yun,
na pumuunti yung youth. Yung member. Oo, parang dumating sa point na baka kami na lang officers lang nagme-meeting. So, ayoko ng ganun. Kaya kung sakali, talagang nagiging active ako nun kahit na sobrang kailangan kong pagtuunan ng pagsinto. Kasi graduating ako na ng college eh. So, kailangan hikayatin ko pa sila na napapressure ako pag ganun. Kasi, Pero yung bago ka palitan, may napipisil ka na nun. oo naman. Kasi, usapan kasi namin yan ni Joanne dati. Na kapag nag-president ako, magbabay siya. At the same siya na time, yung susunod. siya na yung susunod. Ganun yung, so, Sa siya yung Pinlano talaga niya pala. yung, oo. Hindi naman sa Pinlano, pero kasi parang ayun yung mindset namin. Usapan namin na, sige, ikaw yung susunod. Parang ganun. So, wala namang pressure that time nga sa pag-aaral kasi kaya naman na ma-manage naman yung time. So, sa mga kabataan na wala sa loob ng simbahan or mga kabataan na parang feeling nila wala silang kaibigan, yung mga tipong introvert ba? Pero although, paano ba? Kasi introvert, di ba, ayaw talaga nilang makihalubilo. Oo. Anong masasabi mo sa mga kabataan na para may kahit na sila? Sa mga activities, paano mahihikayat? Ngayon na. Madali na yung Papalag sa buong mundo. Ayun, no? Okay. Napapalag sa buong mundo. Yun yung magandang yun yung madali ngayon kasi maraming mga kabataan talaga dyan na sabik lumabas. Sabik sa mga ganitong activities. Kasi nga, puro cellphone lang ngayon, computer. More on gadgets sila eh. So, ayun yung madali ngayon na mahikayat ka lang sa Facebook, sa mag-post ka lang eh. At may kakilala ka. Yun yung maganda kapag nasa loob ka ng ganitong organization. May kakilala ka pa mga ka-age mo. Kayang-kayang mahikayat. So, alam mo yun. Lalawak yung network nila. Feeling ko kailangan more on activities din talaga outside na pang church. No, hindi yung more on gadgets. Kaya, mabilis na sila mahikayat. Hikayatin na sila. Mga nanonood na. Harap na! Sa mga kabataan dyan, shout out. Episode, thank you, former President Bebe. And cut.